makita po natin as of 4 a.m., huling lokasyon po ng mata, yung sentro ng mata ng bagyong Nando, nasa 265 kilometers kanluran ng Calayan sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin nasa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna. Pagbugso na sa 230 kilometers per hour. Mapapansin po natin, humina po or bahagyang humina yung bagyong Nando, bagamat nasa super typhoon category pa rito as we speak. Ito'y kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 5 a.m. naman po, habang pinapanood niyo po itong live na ito, ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Samantala, patuloy pa rin yung pag-ilaw ng southwest monsoon, kaya malaking bahagi pa rin ng Luzon, kasama yung Kabisayan, makararanas ng medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang inaasahan natin ay mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na maaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At sa kasalukuyan, naka-high chance, ibig sabihin malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within 24 hours. So posible po ngayong araw, earliest po today, latest po by tomorrow, early morning, may magiging bagyo itong binabantayan nating low pressure area. At kung sakaling maging bagyo po ito, tatawagin po itong Opong. Narito yung latest track ng bagyong si Nando. Sa ngayon nga po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow, nasa 475 kilometers ito kanluran ng Basco sa Batanes. And then po after 24 hours, ito ay nasa 680 kilometers west ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Makikita po natin, inaasahan natin ito kikilos papunta po sa may southern part ng China. So maapektuhan po nito yung katimugang bahagi ng China. At ang ating latest po pagdating sa mga tropical cyclone wind signal, as of now po, signal number 3 sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao, gayon din sa northwestern portion ng mainland Cagayan, kasama yung western portion ng Babuyan Islands. Kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible pa rin na may mga lugar na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal, sapagkat malaki din naman po yung bagyo, so posible pa rin na yung mga kaulapan na dala nito ay magdala pa rin ng mga pagbugso ng hangin at palalakas din ng mga pag-ulan. Samantala, signal number 2 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern and central portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, kasama rin yung Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kasamang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din northern central portion ng Aurora, the rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern and central portion ng Tarlac, at ang northern and central portion ng Nueva Ecija. Yung susunod po na update natin as of 11, mamaya pong 11 a.m., posible pong mabawasan na significantly yung dami ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal. But again po, kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, posible pa rin yung mga ilang lugar na may nakataas po na tropical cyclone wind signal. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan nakataas pa rin ang signal number 3, signal number 2, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Nando. Samantala, so ito po yung hangin. Pagdating po sa ulan, sa dami ng ulan, ina-expect pa rin natin ang mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos region. Posible pa rin yung moderate to heavy rains, particular na sa nalalabing bahagi, kasama po yung Cordillera, nalalabing bahagi ng Ilocos region, sa Cagayan. Gayon din sa Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro. Ito naman ay dulot ng southwest monsoon o habagat. So posible pa rin makaranas ngayong araw itong mga nabanggit na lugar ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan. Bukas, araw ng Miyerkules, epekto pa rin ng southwest monsoon o habagat at posibleng makaulapan pa rin na dala ng bagyong Nando. Inaasahan pa rin natin hanggang yung malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na nandito sa may kanlurang bahagi ng northern and central Luzon, iba yung pag-iingat pa rin po, pati dito sa may western section ng Southern Luzon, posible pa rin kasi yung mga biglaang pagbaha, mga flash floods, paggunang lupa or landslide, lalo na't ilang araw na pong inuulan itong western section ng Northern and Central Luzon.
Posible pa rin po no, ngayong araw, sa September 23, yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng southwest muson o habagat. Sa mga susunod na araw, posibleng medyo mabawasan na po yung mga lugar na may mapagbugso po ng hangin, dulot po ng hanging habagat. Sa ngayon po, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon. Makikita po natin sa may area ng Ilocos Region at gayon din dito sa may Cagayan. Nabawasan na po yung mga lugar na may gale warning at medyo bumaba na rin yung inaasahan natin na taas ng alon ng karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po dito sa mga lugar na kung saan nakataas yung ating gale warning sa seaboards ng Northern Luzon. Delikado pa rin maglayag yung mga maliit sa sakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin po ng Hilagang Luzon dahil inaasahan pa rin natin yung malaking pag-alon. Ito po ay dulot pa rin ng bagyong si Nando. Meron pa rin tayong as of 2 a.m. na nakataas na storm surge warning. Posible pa rin po yung malalaking hampas ng alon sa mga baybay dagat, particular na dito sa may area ng Batanes, Babuyan Island, silagang bahagi ng Cagayan, northern portion ng Ilocos Norte, at yung northern portion ng Ilocos Sur. Posible pa rin yung 1 hanggang 2 metro naman sa may central portion ng Ilocos Sur. So kahit pablayo na yung bagyo, posible pa rin yung malalaking pag-alon dito sa may area, sa may baybay dagat po. Posible pa rin magkaroon ng mga daluyong, no? Kaya iba yung pag-iingat pa rin po. Hanggat ngayong araw, iwasan nyo muna pong pumunta sa mga beach ng mga nabanggit na lalawigan dahil nga posible yung maging delikado po dulot po ng daluyong o storm surge. Ito yung malalaking alon ng karagatan na maaring umabot po sa mga baybay dagat. At as of 5 a.m., may nakataas po tayo ng mga heavy rainfall. Yung heavy rainfall warning, ito yung inaasa nating malalakas na pag-ulan sa susunod na 3 oras. So dito po sa Northern Luzon, naka-red heavy rainfall warning sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, orange warning sa La Union at Abra, habang yellow warning sa Apayao, particular na sa bayan ng Kalanasan, gayon din sa Pangasinan, Batanes at ilang bahagi ng Cagayan. Dito po sa may National Capital Region, yellow heavy rainfall warning naman sa Zambales at sa Bataan. So hanggang alas 8 po ito effective po. So posible pa rin makaranas ng mga hanggang malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na yung Zambales at Bataan. Habang yung nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din yung Calabarzon, inaasa natin mga light to moderate rains na lamang sa mga susunod na oras. Ngayong araw po kasi inaasahan natin significantly mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, di ba na lamang kapag may mga thunderstorms tayo, dahil po yung epekto ng southwest monsoon ay significantly mababawasan na po. Bagamat yung area nga ng Zambales, Bataan, posible pa rin medyo maulan sa araw na ito, dulot ng hanging habagat. Balikan po natin yung low pressure area na ating minomonitor. So ngayon po makikita natin high chance or malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within the day at papasok na rin ang Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Base po sa ating mga latest na data, posible pong baybayin nito itong karagatan po ng Pilipinas at posible pong maapektuhan sa ngayon po itong area ng Eastern Visayas, Bicol Region, gayon din yung Central Luzon at Southern Luzon. Again, pwede pa rin naman po itong magbago lalo't wala pa tayong track. Pag naging bagyo po ito, saka po tayo magkakaroon ng mas certain na track or kung saan po dadaan itong magiging bagyo. Na kung sakali po, ang magiging pangalan niya ay Opong. Kaya po tumutok po tayo sa pag-asa. So inaasahan kasi natin na kung maging bagyo po ito, towards the end of the week, magiging maulan na naman sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama yung Kabisayaan, kasama din dyan of course yung sa Metro Manila. Again, tumutok po tayo sa update ng pag-asa. Meron po tayong X, Facebook, YouTube at sa ating mga websites pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Lagi po tayo nagbibigay ng real-time update, no? Lalo na sa mga minomonitor natin ng mga iba't ibang mga weather systems. So meron po tayong yung bagyong Nando na kalalabas lang po ng Philippine Area of Responsibility, ang southwest monsoon na habagat sa particular na sa Luzon at sa Kabisayaan at yung low pressure area na minomonitor natin na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng maging bagyo within 24 hours. So live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Mag-ingat po tayo lagi, maghanda para sa ligtas na Pilipinas. Magandang umaga po.